Hindi makapaniwala na ang batang ito ay ang batang ihi ng Heshi Group, subalit ang kaibig-ibig na batang lalaki ay may autism. 5 taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang ina sa isang aksidente, at mula noon ay hindi na siya nagsalita. Ang tablet ang tanging paraan niya para makipag-ugnayan sa lahat. Ngayon, nagpupulong si Lee Hikyaoyan at ginulo na naman ni Xiao Bao ang kanyang opisina. Hawak ang mamahaling computer at walang pag-aalinlangang itinapon sa sahig. Hindi siya mapigilan ng kanyang assistant kaya tumawag na lang kay Lee Hikyaoyan. Dali-dali siyang tumakbo pagkarinig ng balita. Nakita niyang sinisira na naman ni Xiao Bao ang mga gamit kaya inutusan na lang niya ang kanyang subordinate na tumawag ng child psychologist. Pero sinabi sa kanya ng subordinate na ang doktor ay inapi na ni Xiao Bao hanggang sa kailangan na ring magpatingin sa doktor. Sa puntong ito, ipinaalala ng sekretarya kay Hikyaoyan na mayroon pa siyang pulong. Sa huli, wala siyang nagawa kundi dalhin si Xiao Bao. Naghanda ng stroller para sa batang si. Nakita ni Xiao Bao na abala lang si Hikyaoyan sa pagtatrabaho, kaya patago siyang lumabas. Nakita niya ang poster ng kanyang ama at itinulak ito pabagsak sa sahig at dinikit pa ang napakaraming dock stickers dito. Nang makita ito ng mga tauhan, mabilis silang tumakbo upang pigilan ang sitwasyon. Agad na hinila ni Xiao Bao ang poster at tumakbo. Walang anuman, maliit na bata, okay lang yan. Tumingin si Xiao Bao sa mga hindi pamilyar na tao sa paligid at biglang nawala ng kontrol. Okay lang, okay lang, okay lang, maliit na bata. Kalmado si Xiao Bao at kinuha ang card sa kanyang bulsa. Si Qin Yu ay orihinal na isang child psychologist. Lubos na hinikayat si Xiao Bao na ibalik ang poster sa mga gwardiya at binigyan pa niya ang bata ng pinakapaborito niyang keychain. Kinabukasan, pumunta si Xiao Bao sa ospital para magpatingin at hindi sinasadyang nakita ang larawan ni Qin Yu. Pagka-uwi, sinabi niya kay Hikyaoyan na gusto niyang si Qin Yu ang maging doktor niya. Kaya tinawagan ni Hikyaoyan si Qin Yu. Ako si Hikyaoyan, ang FP ng Heshi Group. Gusto kitang imbitahan na pumunta sa aming kumpanya bukas. Kung ikaw ang CEO, ako naman ang chairman. Ang mga scam calls na ito, binabaliwala ko lahat. Pagkasabi nito, agad na pinatayan ni Qin Yu ang tawag. Saka lang nalaman ni Xiao Bao na walang kredibilidad ang kanyang ama. Walang magawa. Wala nang nagawa si Hikyaoyan kundi kumonsulta sa kanyang matalik na kaibigan para sa isang plano. Kinagabihan, nagmaneho siya papunta para hanapin si Qin Yu. Oh is by God, ang scammer na ito ay sinundan ako hanggang dito. Bilisan mo at habulin siya. Tumigil ka. Sinusubukan mo pa ring habulin ako. Kahit anong gusto mo, matutupad ko. Hanggat gusto mo, hanggat mayroon ako, ibibigay ko lahat. Hanggat gusto ko, dapat mong ibigay. Baliw ba siya? Baliktad na. Baliktad na. Isa kang mapagmataas na si, hindi ka magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw. Nagulantang si Qin Yu at tumakbo papasok sa isang eskinita. Nawala na siya. Hello, may sarili akong paraan. Walang magawa, naghintay si Hikyaoyan sa labas ng bahay ni Qin Yu. Sa sandaling iyon, may ilang thugs na susubukan sanang saktan ang babae. Nang makita ito ni Qin Yu, mabilis siyang sumugod. Tatalikod na sana si Hikyaoyan para tumakbo, nang biglang bumalik siya nang mapanganib si Qin Yu. Ilang galaw lang, napatumba niya ang ilang thugs sa lupa. Habang nakikipaglaban, hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang braso. Nag-alala si Qin Yu at tinulungan si Hikyaoyan na gamutin ang sugat, ngunit hindi sinasadyang nahulog niya ang kahon ng gamot. Sabay silang yumuko upang pulutin ito at nagkadikit ang kanilang mga kamay. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanilang puso. Labis na nahiya si Qin Yu, kaya mabilis siyang sumuot sa ilalim ng upuan upang pulutin ang gamot. Natakot si Hikyaoyan na baka tumama ang ulo niya, kaya pinong inunat niya ang kanyang kamay upang harangin ito at sinamantala ang pagkakataon upang magmungkahi. Ako ang nagligtas sa iyo kanina. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo ako susuklian. Inakala niya na papayag si Qin Yu na maging personal na doktor ni Xiao Bao. Hindi inaasahang naglabas siya ng lollipop at ibinigay sa kanya. Niloloko mo ba ako? Kung marami, hindi ko tatanggihan, pero kung kakaunti, hindi ko kaya. Pagkatapos ay buong pagmamalaki siyang umalis na may 500,000. Isang scum na boyfriend at isang malisyosong kapatid na babae. Tapos nagpresyo pa siya ng 300,000 para bilhin ang kanilang pagmamahalan. Hindi inaasahang hindi rin madaling kalabanin si Qin Yu. Direkta siyang nagpresyo ng 500,000 na ikinagulat ng malisyosong babae. Ako ang nagbayad ng renta niya. Ako ang nagbayad ng gasolina niya. Kahit ang pera para sa pag-aaral niya sa ibang bansa ay galing sa akin. Ang taong ito ay hindi mo inagaw, kundi basura na itinapon ko. Pagkasabi nito, kinuha niya ang bank card. Nang tumayo siya para umalis, hindi niya nakalimutang batiin ang dalawa. Mas mabuting manatili kayong dalawa, huwag ninyong pakawalan ang isa't isa para hindi makapanakit ng iba. Pagkasabi nito ay mabilis siyang umalis. Dahil dito ay labis na nagalit ang malisyosong babae. Sa totoo lang, nagpapanggap lang si Qin Yu na malakas dahil matapos ang ilang taon ng pagmamahalan, nagtapos ito sa ganitong paraan. Kaya tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan at uminom sila hanggang hating gabi. Hindi niya inaasahang malalaman niya mula sa kanyang kaibigan na naglakas loob ang scum na lalaki na gamitin ang kanyang pinaghirapan upang tanggapin ang parangal para sa pinakamahusay na batang lider. Halos mamatay sa galit si Qin Yu at agad na sinabihan ang kanyang matalik na kaibigan na umuwi muna habang siya naman ay mag-isang pumunta sa lugar ng seremonya ng parangal. Nagkataon na nakita niya si Xiao Bao na tumatakbo ng walang direksyon at muntik na itong bumangga sa cart sa harapan. Buti na lang at mabilis na tumakbo si Qin Yu upang iligtas ang bata. Pagkatapos, binigyan pa niya si Xiao Bao ng kanyang pinakapaboritong keychain. May mahalaga pa akong kailangang gawin. Magkikita pa tayo. Bye-bye. Pagkasabi nito, dali-dali siyang tumalikod at umalis. Sa pasilyo, napagkamala ni Qin Yu si Hikyaoyan na si Wenju. Direkta niya itong itinulak at walang tigil na minura. Kahit na sinikap ni Hikyaoyan na sabihin sa kanya na nagkamali siya ng taong pinagkamalan, hindi siya
pinakinggan ni Qin Yu. Wala siyang magawa kundi buksan ang ilaw. Sa puntong ito, napansin ni Qin Yu na nagkamali siya ng taong nakita. Hindi niya inaasahan na nakakabit ang kanyang buhok sa kurbata at hindi ito matanggal kahit anong gawin niya. Kaya't kukunin sana niya ang gunting. Sino ang mag-aakala na ang kanilang pagiging malapit ay direktang na-live stream sa telepono sa sahig. Biglang sumabog ang buong live room. Nang makita ito ng mga staff, labis silang natuwa. Sa wakas ay nakuha ni Qin Yu ang gunting at direkta niyang ginupit ang kanyang buhok. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sa gabi ng seremonya ng parangal, tiningnan ni Hikyaoyan ang pangalan sa memory card at naalala ang sinabi ng babae. Ang desis ni Tison, hindi ako natulog, hindi ako nagpahinga, hindi ako alintana ang time difference para tulungan ang aking kapatid. Mayroon akong sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang unang pangalan sa desis na iyon ay hindi sa iyo. Kaya't ginamit ni Hikyaoyan ang panulat at binura ito. Si Wengu ay nakatayo pa rin sa isang tabi at palihim na natutuwa. Si Suchen ay puno rin ng pag-asa. Ang resulta, ang nagwagi ng Key Outstanding Youth in Medicine Award para sa 2020 ay walang ipinahayag, pagkatapos ay umalis siya ng buong kapangyarihan. Mama, ang batang lalaki na mag-isa ay nagmamadaling tumakbo sa lahat ng dako upang hanapin ang kanyang ina. Sa sandaling ito, may isa pang batang lalaki. Nakita niya ang laruan sa kamay ni Xiao Bao, kaya direkta niya itong kinuha. Labis na hindi nasiyahan si Xiao Bao. Sa gitna ng pagpapambuno, aksidente niyang naitulak ang batang lalaki sa lupa. Anak ng sino to? Walang pinag-aralan. Nakita ni Qin Yu na binubuli si Xiao Bao, kaya dali-dali siyang tumakbo para pigilan ito. Pipi pala siya. Naisip ni Qin Yu na isa lang siyang doktor, kaya nagtiis na lang siya. Kukunin na sana niya si Xiao Bao para umalis, pero hindi inaasahang patuloy pa rin ang pagmumura ng babae. Nasaktan ang anak ko. Tawagan mo ang nanay ng batang yan dito. Walang modo. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong humingi ng tawad sa anak ko. Hindi na nakapagpigil si Qin Yu sa galit. Sinasabi ko sa iyo, ako ang nanay niya. Sinabi ko sa aking anak, hindi niya kailangang maging magalang sa mga bastos. Hindi inaasahang, nagkataon na napadaan ang malisyosong babae at nakita ang eksena. Nagbiro siya, binabati kita, senior. Bata ka pa pero may ganyan ka ng kalaking anak. Siguradong magiging mahirap ang mga susunod na araw mo. Nang marinig ito ni Qin Yu, galit na galit siyang tumalikod at umalis. Naawa si Xiao Bao kay Qin Yu, kaya't nagmadali siyang humingi ng tulong sa tiyuhin niya. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang malisyosong babae at tulungan si Qin Yu na ilabas ang kanyang galit. Pagkapasok pa lang ng malisyosong babae sa pinto, hinila agad ni Xiao Bao ang lubid ng cake at ibinuhos ito direkta sa kanyang ulo. Sinamantala rin ng bata ang pagkakataon para tumakbo palabas. Hahabulin na sana ng malisyosong babae, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya si Wengu na papalapit. Ang dalawa ay mukhang hindi na mas mahirap pa, kaya't magkasama silang pumasok sa banyo ng mag-asawa. Hindi inaasahang, palihim na kinuha ni Xiao Bao ang kanilang mga damit. Nasaan ang mga damit ko? Sino ang kumuha ng mga damit namin? Paano kung may dumaan dito mamaya? Mabilis kang mag-isip ng paraan. Nang maghahanda na silang tumakas, hindi sinasadyang nakasalubong nila ang isang grupo ng mga kasamahan. Huwag kayong magkakamali, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Naligo lang kami, pasensya na sa inyong dalawa, gusto kong maging nanay ka. Labis na natuwa si Hikyaoyan nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na maglalagay si Qin Yu ng isang kondisyon, basta tinawag siya ni Xiao Bao na nanay, papayag siya. Ito ay talagang mahirap para sa batang lalaki na hindi makapagsalita. Hindi mananong si Xiao Bao, kahit anong cheer pa ang gawin ni Hikyaoyan. Para lang makahanap ng madrasta para sa kanyang anak, diretsong nagpropose si Hikyaoyan kay Qin Yu sa party. Inilabas ang 80 karat na singsing na brilyante at isinuot sa kanyang kamay. Nagpatayo pa siya ng isang gusali na ipinangalan kay Qin Yu. Kinabukasan, magkasama sina Hikyaoyan at Xiao Bao na nagbihis ng bongga para sunduin siya at mamasyal. Gusto sana ni Xiao Bao na magkaroon ng sariling espasyo para sa dalawa, ngunit pagkaraan ng 2 oras ay nakalabas din sila mula sa lihim na silid. 0 minuto lang ay nakapasa na sila sa round. Marami ring pinaghirapan si Xiao Bao, kaya napilitan na lang siyang papasukin ang dalawa sa haunted house. Hindi inaasahan, hinabol at sinugod ni Qin Yu ang aktor. Hindi ko nagagawin ang larong ito. Isang lalaki at isang babae ang laging humahabol at sumusugod sa akin. Pagkatapos, magkasama silang tatlo na pumunta sa susunod na destinasyon. Ang lahat ay binalak pala ni Xiao Bao at Wengu. Habang naglalakad ang tatlo, sinadya ni Xiao Bao na ihulog ang Rubik's Cube sa kanyang kamay. Agad na tumakbo si Qin Yu para pulutin. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang magkunwari na giniginaw siya. Kaya mabilis ding bumalik si Hikyaoyan sa kotse para kumuha ng jacket. Ginrab ni Xiao Bao ang pagkakataon para tumakbo at hanapin si Wengu. Napansin ni Hikyaoyan at Qin Yu na wala na ang bata, kaya dali-dali silang tumakbo para hanapin. Kumuha si Wengu ng larawan at ipinadala kay Hikyaoyan na nagsasabing ligtas si Xiao Bao. Sa sandaling ito, nakita ni Qin Yu ang sombrero ng bata sa ilo. Hindi na niya hinintay na magsalita pa si Hikyaoyan at agad na tumakbo, walang takot na tumalon sa ilo. Nang makita ito, mabilis ding sumunod si Hikyaoyan. Huwag mo akong pigilan. Bilisan mo, iligtas natin si Xiao Bao. Natagpuan na nila si Xiao Bao at agad na umalis si Wengu. Nang makarating sila sa lugar, isang tumpok lang ng bagahe ang nakita nila sa lupa. Pagkabukas, nalaman nilang lahat iyon ay gamit sa camping. Nabasa ang cellphone ko. Namatay din ang cellphone ko. Kailangan nating magpalipas ng gabi dito. Magpalipas ng gabi, pagsapit ng gabi, isang kahon lang ng noodles ang mayroon sila. Nagkataon na hindi kumakain
makain si Hikyaoyan ng ganitong uri ng dilatang pagkain. Kaya, walang pakundangan na kumain mag-isa si Kim Yu. Ang sarap, gusto mong tikman? Sinadya pa niyang inisin si Hikyaoyan na hindi na niya mapigilan. Talaga bang masarap yan? Pangangatawan kong tikman. Ang lasa na ito ay may tuturing na disente. Kaya, sabay silang kumain ng 8 pack ng noodles. Direktang inilabas ni Hikyaoyan ang singsing na brilyante at nag-propose kay Kim Yu sa harap ng lahat. Ang mapangahas na gawaing ito ay nagdulot upang maging headline si Kim Yu. Ang mga kaibigan at kamag-anak na hindi nakakontak sa loob ng 15 taon ay sabay-sabay na tumawag upang magtanong. Agad ding dumating ang dalawang magulang pagkarinig ng balita upang magtanong, bakit bigla kang nagpakasal nang hindi man lang nagpapaalam? Hindi na hinintay pa na magpaliwanag si Kim Yu, direktang kinapitan ng nanay ang pulso niya. Mayroon ka na, di ba? Anong mayroon? Wala talaga. Walang magawa si Kim Yu, kundi ipaliwanag sa dalawa na, sa mga panahong iyon, gusto ni Nan at si Ides na ipahiya siya sa kanyang proposal. Gusto lang naman ni Hikyaoyan na iligtas siya, ngunit hindi talaga naniwala ang mga magulang at lihim na inimbestigahan si Hikyaoyan. Nang may ginagawa siya, dali-dali silang lumapit upang tanungin si Xiaobao. Ang lalaking iyon kanina ay ang tatay mo. Nasaan ang nanay mo? Ito ba ang nanay mo? Pagka-uwi, nag-alala ang dalawang magulang na mawawala ang baboy na pinalaki nila sa loob ng 15 taon, kaya hiniling nilang makipagkita kay Hikyaoyan. Nang makitang hindi pumayag si Kim Yu, nagkunwari ang nanay na inaatake sa puso. Walang magawa si Kim Yu, kundi humingi ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan at sinabihan itong magkunwari na siya si Hikyaoyan upang kausapin ang mga magulang. Nagkunwari si Kim Yu na sumasakit ang tiyan at pumasok sa banyo. Sinadya niyang iwan ang telepono sa sofa. Agad na kinuha ng nanay ang telepono at tiningnan. Pinasadahan ng tingin ni Kim Yu ang kanyang mga magulang na tuwang-tuwa at lihim siyang natuwa. Nang malaman niyang personal na pupunta si Hikyaoyan sa kanilang bahay para makipagkita, dali-dali umuwi ang dalawang magulang sa probinsya. Nang makita ni Kim Yu na nahulog sa bitag ang kanyang mga magulang, labis siyang natuwa at agad na nagpadala ng text message sa kanyang matalik na kaibigan para ipaalam ang balita. Ngunit hindi niya inaasahan na kakabalik lang pala ng kanyang kaibigan mula sa pagpapaayos ng telepono at hindi pa niya nakakausap ang kanyang mga magulang. Ngayon lang niya nalaman na ang kausap pala nila kanina ay si Hikyaoyan mismo. Bigla ring dumating ang kanyang sasakyan. Baka naman ang paghahanap ng manok ay hindi naging matagumpay at nawala pa ang kanin. Nang sasabihin na sana niya kay Hikyaoyan na bumalik, biglang lumabas ang kanyang mga magulang. Maaari na akong tawaging uncle ng mga magulang mo. Masyado pang maaga para tawagin akong tatay. Opo, tatay. Naalala niya ang payo ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi na kailangang sabihin pa, purihin lang na mukha siyang bata. Napakaayos po talaga ng skincare niyo. Ganoon po ba? Kahit 50 na po kayo ngayong taon, mukha pa lang po kayong 49. Ang papuri na ito ay talagang nakakahiya, ngunit masigla pa rin siyang tinanggap ng mga magulang. Sa sandaling ito, inilabas ni Hikyaoyan ang isang plano para sa kasal, na agad na nagpabago sa pananaw ng dalawa. Bagaman mukha siyang simple, hindi inaasahan na isa pala siyang mahusay na negosyante. Tunay nga, ang itsura ng isang lalaki kapag seryoso ay ang pinakakaakit-akit. Hindi pa rin mapakali ang dalawa at nagtanong tungkol sa ina ni Xiaobao. Lumabas na anak pala siya ng kapatid ni Hikyaoyan. Namatay ang kapatid niya at ang asawa nito sa isang aksidente, kaya nagpa siya si Hikyaoyan na alagaan ang bata. Pagkarinig nito, lubos na nagulat din si Kim Yu. Akala niya buong buhay niya na si Xiaobao ay anak ni Hikyaoyan. Sa wakas, napanatag din ang loob ng dalawang magulang at dali-dali siyang inaliw. Pwede ka naming tulungan na alagaan si Xiaobao. Kinagabihan, masayang kumain ang buong pamilya. Naramdaman din ni Hikyaoyan ang init ng pamilya, kaya ayaw na niyang umalis. Marami na akong naistorbo ngayon. Nakakahiya, gabi na rin. Hindi ko alam kung pwede akong magpalipas ng gabi dito. Pero Xia, sofa lang ang pwedeng tulugan sa bahay. Hayaan mong ayusin ko. Huwag na po kayong mag-abala. Kung ganoon, pwede na rin kaming magpalipas ng isang gabi ni Kim Yu. Sinulyapan ni Xiaobao ang kanyang mga magulang na tila hinuhusgahan, sinasadya niyang ipagsigawan ang kanilang kiss witness sa harap niya. Lihim na naisip ng bata, hindi lang ako marunong magsalita, hindi naman ako bulag. Ilang araw bago nito, bigla ang nagkasakit si Xiaobao. Agad na tumakbo si Hikyaoyan at Kim Yu sa ospital pagkarinig ng balita. Ngunit kahit anong gawin ay ayaw inumin ng bata ang gamot. Tanging si Kim Yu lang ang nakapagpainom sa kanya at hinawakan pa nito ang kamay niya para hindi siya umalis. Ibinigay pa niya ang paborito niyang lollipop kay Kim Yu. Hindi pa kailanman nagbigay si Xiaobao ng kanyang merienda sa iba at hindi rin siya kailanman nakasama ng sinuman matulog. Nang makita ang nakakaawang batang ito na sadyang matalino, nagpa siya si Kim Yu na manatili sa tabi niya. Mama, hindi inaasahan, biglang nagsalita si Xiaobao na hindi marunong magsalita. Ano ang tinawag mo sa kanya, Mama? Simula noon, patuloy na tinawag ni Xiaobao si Kim Yu ng Kimami. Ito ay labis na ikinahiya ni Kim Yu na single pa rin, kaya mabilis siyang nagpaliwanag kay Hikyaoyan. Ngayon, lahat ng tao sa ospital na ito ay nagkakalat ng chismis tungkol sa atin. Dati ay chismis lang pero ngayon ay hindi na. Dahil ngayon, ikaw na ang nanay ni Xiaobao. Hindi man lang nagbigay pansin si Hikyaoyan at espesyal pa siyang naghanda ng almusal para kay Kim Yu. Pagsapit ng gabi, nagmaktol si Xiaobao at hinanap ang kanyang ina. Kung gayon, ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Nang marinig ito, sinubukan ni Xiaobao na ihagis ang hard drive ni Hikyaoyan sa sahig. Wala siyang nagawa kundi pumayag na dalhin siya para makita ang kanyang ina kinabukasan. Dahan-dahang ibinaba ni Xiaobao ang hard drive.
Kinabukasan, nagising ang bata at hindi nakita si King Yu, kaya lihim siyang tumakas palabas. Nang matuklasan ni Hikyaoyan na wala na si Xiao Bao, dinala niya si King Yu para hanapin ito. Sa huli, natagpuan nila ang bata sa harap ng bahay ni King Yu. Dahil dito, nagalit si Hikyaoyan at pinagalitan si Xiao Bao. Bakit ka tumakbo mag-isa? Alam mo ba kung gaano ka nakakaistorbo sa iba? Hindi nag-aalala lang ang tatay. Hindi siya galit sa iyo. Huwag kang matakot, King Yu, huwag ka nang magsalita. Dali-daling binuhat ni King Yu si Xiao Bao papasok ng bahay. Pagkapasok, kusang loob na inamin ni Xiao Bao ang kanyang pagkakamali. Kung kusang loob mong aaminin ang iyong pagkakamali, patatawarin ka ni tatay. Ngunit kung may susunod pa, direktang babawiin ni tatay ang karapatan mong lumabas. Pagsapit ng gabi, agad na inilabas ni Hikyaoyan ang kontrata at inalok si King Yu na maging ina ni Xiao Bao na may sweldong 15 milyong yuan kada taon. Bagaman hindi mataas ang sweldo, pumayag pa rin siya para kay Xiao Bao. Agad na lumipat si King Yu sa bahay ni Hikyaoyan upang maging nominal na ina ni Xiao Bao. Upang alisin ang lahat ng pagdududa ng bata, nakaisip si King Yu ng isang paraan. Honey, halika rito at tulungan mo ako. Xiao Bao, tinatawag ka ni Mami. Hindi niya sinasadyang papuntahin si Hikyaoyan sa kusina para magluto at sinamantala rin niya ang pagkakataon para yakapin ito mula sa likod. Kailangan bang ganito? Siyempre, ang pagmamahala ng mga magulang ang pundasyon para sa seguridad ng mga anak. Nagpapalitan pa sila ng haplos sa ulo sa harap ni Xiao Bao. Lubos na naguluhan ang bata nang makita ang eksenang ito. Kahit sa panonood ng ZZ, kailangan pa rin nilang ipakita ang kanilang pagmamahalan. Sinamantala ni King Yue ang pagtulog ni Hikyaoyan at lihim na kumuha ng isang pakete ng snail noodles, saka nagpunta sa kusina para lutuin at kainin. Naamoy ito ni Xiao Bao at lumapit, tinanong ang ina kung bakit niya gustong lasonin ang ama. Dali-daling ipinaliwanag ni King Yue na masarap ang pagkain ito at sinabihan ang bata na tikman. Takot na tumanggi si Xiao Bao. Ngunit sa susunod na segundo ay masarap na siyang kumakain. Tita Liu, barado ba ang banyo? Agad na pinunasan ni King Yue ang bibig ni Xiao Bao. Lumapit si Hikyaoyan at nagtanong, anong amoy ang nakakatakot na iyon? Umutot lang si Xiao Bao, ang baho. Akala niya ay malulusutan niya si Hikyaoyan. Walang nakakaalam na natuklasan pa rin, ituring mo itong parusa. Mula ngayon, bawal nang magdala ng pagkain na hindi pa nasusuri sa bahay. Kung hindi makakain si Xiao Bao, pwede ba akong kumain? Hulaan mo, syempre hindi. Kaya kinumpis ka ang lahat ng merienda ng dalawa at sinabihan silang bumalik sa kanilang mga silid para magnilay sa kanilang sarili. Lihim na binuksan ni Hikyaoyan ang kahon ng candy at masarap itong kinain. Galit na galit ang dalawa pagbalik sa kanilang silid. Kailangan nilang ipakita sa kanya ang kanilang pagkadismaya. Agad na may naintindihan si Xiao Bao. Pagkalipas ng 2 segundo, tapos na. Sinabi ni Mommy na kailangan kong ipakita kay Daddy ang aking pagkadismaya. Hindi ko inaasahan na talagang dinrawing mo sa kanyang mukha. Sinabi pa ni Xiao Bao kay King Yu na subukan din niya. Nang magsisimula pa lang si King Yu, biglang nagising si Hikyaoyan. Inawat niya agad ang kamay nito para maibsan ang pagkakahiya. Nahihiyang gumuhit si King Yue sa kanyang sariling mukha. Kinagabihan, nagplano ang dalawa na humanap ng paaralan para kay Xiao Bao. Aksidenteng nalaman ni Hikyaoyan na ang kanyang karibal ay nagtatrabaho sa paaralang ito, kaya agad siyang nagselos. Matigas siyang tumanggi na payagan si Xiao Bao na mag-aral doon. Galit na umalis si King Yu. Nang oras ng hapunan, nakita ni Xiao Bao na hindi bumaba ang kanyang ina para kumain, kaya sinabi niya kay Hikyaoyan na suyuin ito. Hawak ni Hikyaoyan ang telepono at nagpadala ng mensahe kay King Yu. Kinuha ito ni Xiao Bao at tiningnan, hindi makapaniwala. Ang bagay na ito ay pag-uusapan mamaya sa pulong. Bumaba ka muna para kumain. Pag-uusapan muli sa pulong. Mag-isa kang magpulong. Galit na inimpak ni King Yue ang kanyang mga gamit at gusto nang umuwi. Pilit siyang pinigilan ni Hikyaoyan. Ngayon, alam mo nang pigilan ako, di ba? Ngayong taon, mayroon ka pa ring 7 araw na bayad na bakasyon na hindi mo pa nagagamit. Bakit hindi mo na lang isiping gamitin ang mga ito? Agad na nawala ng masabi si King Yue at umalis. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Pinapapunta siya sa duty. Habang ginagamot ang isang batang lalaki para sa psychotherapy, natuklasan ni King Yue na ang ina ay maaaring may depression. Kaya, agad niyang iniulat ang impormasyong ito sa pinuno ng departamento. Ngunit hindi sumang-ayon ang isang mapanlinlang na babae at sadyang pinalaki ang issue sa harap ng ina ng batang lalaki na nagdulot ng galit sa huli. Direkta niyang hinarap si King Yu para magpaliwanag. Sino ang mag-aakala na nawalan siya ng kontrol at direktang itinulak si King Yu? Dumating si Hikyaoyan sa tamang oras. Mag-ingat! Sa ganoong paraan, nahulog si King Yu mula sa hagdanan. Sa kabutihang palad, sprain lang. Dinala ng intern ang wheelchair dito. Halika! Hindi na kailangan. Buong lakas na binuhat ni Hikyaoyan si King Yu at diretsong umalis sa ospital. Nang malaman niyang ito ay kagagawa ng mapanlinlang na babae, nagpasya siyang sampahan ito ng kaso at protektahan ang kanyang asawa. Pwede mong harangan ang lahat ng hadlang. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Bukod pa rito, maaaring hindi na sinili ng asawa ko ang mga nakaraang utang sa inyo, ngunit hindi ko kayo hahayaang apihin siya. Kaya, bubuhatin mo ako. Hinding-hindi, sa kawalan ng magawa, kinailangan ni Hikyaoyan na buhatin si King Yu sa kotse. Kinabukasan ng umaga, dahil sa kanyang pinsala sa paa, kinailangan ni King Yu na gumamit ng saklay para kumuha ng damit. Pabagsak na nahulog ang mga gamit sa
sa sahig. Narinig ni Hikyaoyan ang ingay at nagmadali siyang lumapit. Ako ang magpapalit ng damit mo. Anong ginagawa mo? Hindi ba kailangan mo ng tulong? Hindi ko kailangan. CJ, sa sandaling iyon, biglang naalala ni Hikyaoyan ang trick na itinuro sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Kapag sinabi ng babae na hindi niya kailangan, ibig sabihin kailangan niya. Kapag sinabi niyang okay lang, ibig sabihin may problema. Kapag sinabi niyang ikaw na bahala, huwag mong pabayaan sa kanya. Kaya, mabilis na tumakbo si Hikyaoyan para tulungan siyang kumuha ng damit, ngunit hindi sinasadyang natisod at napadagan kay Kinyu. Lumabas ka ng damit. Sigurado ka bang hindi mo ako kailangan para tulungan kang magpalit ng damit? Nakita niyang naglalagay si Kinyu ng pulbos sa kanyang buhok. Nilalagyan mo ng pulbos ang iyong buhok. 3 araw na akong hindi naghugas ng buhok, kaya ito lang ang paraan para hindi magmukhang malagkit. Kaya, kailangan mo ba ng tulong ko? Bahala ka. Susubukan kong panatilihin ganito. Ang ibig sabihin ng bahala ka para sa isang babae ay hindi bahala ka. Si Hikyaoyan ay biglang nakaisip, direktang itinulak si Kinyu palabas at nilabhan ang kanyang buhok. Ito ay nagpakilig kay Kinyu. Lumalabas na ang mga babae ay madaling intindihin. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Hikyaoyan, sinabi ni Xiaobao na halikan muna niya si Mami. Wala nang magagawa si Hikyaoyan kundi sumang-ayon. Huwag mong gagawin ng totoo. Pagkatapos ay direkta niyang itinaas ang kanyang leg. Si Hikyaoyan ay nahihiyang humalik dahil dito bumilis ang tibok ng puso ng dalawa. Labis na nasiyahan si Xiaobao sa nakita. Kinabukasan, nalaman ni Kinyu na sinampahan ni Hikyaoyan ng kaso ang taong nakasakit sa kanya. Nagmamadali siyang humingi ng pakiusap na bawiin ang kaso. Ngunit agad itong tinanggihan ni Hikyaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtungo siya sa swimming pool para mag-ehersisyo. Nagtago si Kinyu sa tabi at palihim na kinuhanan siya ng litrato. Pagkatapos ay ginamit ang larawan para takutin siya, na humihiling na bawiin niya ang kaso. Gustong burahin ni Hikyaoyan ang larawan, ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagisan, bigla siyang natumba. Si Kinyu ay nakahiga sa ibabaw niya at ayaw tumayo. Saktong dumating ang katulong at nakita ang eksenang ito nakakahiya. Sa harap ng matigas na ulo ni Kinyu, napilitang sumang-ayon si Hikyaoyan na bawiin ang kaso. Labis itong ikinagulat ng nasasakdal. Ngayon, plano niyang makipagkita sa isang mahalagang kliyente nang bigla siyang makatanggap ng text message mula kay Kinyu na nagsasabing espesyal siyang nagluto ng hotpot para sa kanya. Kaya't agad niyang binago ang kanyang plano. Kinansela ang hapunan kay Elin at iniuwi ako sa aking asawa. Sa unang araw ni Xiaobao sa kindergarten, nakita niya ang mga magulang ng kanyang mga kaklase na naghahalikan bilang paalam, kaya't pinapahalik din niya ang kanyang mga magulang. Ang kahilingang ito ay nagdulot ng matinding pagkapahiya sa dalawa. Nakita ni Kinyu ang pag-asa sa mata ni Xiaobao, kaya't hinila niya si Hikyaoyan pababa. Hahalik ka ba? Gusto mo bang mamatay? Hahalikan kita, Xiaobao. Nakita ni Hikyaoyan ang kanyang karibal sa pag-ibig na nagtatrabaho sa paaralang ito, kaya't direkta niyang inilipat ang kanyang opisina sa tapat nito. Sinusubaybayan sila sa lahat ng oras. Bigla niyang nakita ang dalawang tao na gumagawa ng matalik na kilos. Subukan mo pa kung maglakas loob kang gumalaw. Natakot ang empleyado at hindi nangahas gumalaw. Agad na tinawagan ni Hikyaoyan si Kinyu. Sinasabing may malaking nangyari sa bahay. Pinauwi niya siya kaagad. Nagmamadali si Kinyu na umuwi. Tinatanong si Hikyaoyan kung anong malaking bagay ang nangyari. Medyo gutom lang ako. Ano? Ito ba ang malaking bagay na sinasabi mo? Hindi ba ito sapat na malaki? Nagpapaliwanag ka pa rin. Makaapekto ito sa pagganap ng kumpanya at maging ang ari-arian ng mga shareholder ay unti-unting bababa. Sige, lulutuan kita. Kung hindi mo maubos, magkakaroon ka ng malaking problema. Sabi niya ng galit at nagtungo sa kusina para magluto. Hindi inaasahan, biglang pumasok si Hikyaoyan at nagparamdam. Bigla na lang, hindi na siya gutom. Biglang sumugod ang tita ni Hikyaoyan at sumabat sa kanilang dalawa. Nagmamadaling ipinakilala ni Hikyaoyan sa kanya. Tita, ito si Kinyu. Siya ang aking asawa. Hindi pinansin ng tita niya. Agad na nagpunta si Kinyu para magbuhos ng tubig. Hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap ng dalawa sa loob ng silid. Isa lang siyang ordinaryong psychologist. Anong maganda sa kanya? Siya ay napaka-espesyal. Siya lang ang nag-iisa. Ang papuri ni Hikyaoyan ay labis na nagpasaya kay Kinyu. Ngunit hinamak siya ng kanyang tita. Galit na nagpa siya si Kinyu na inumin ang buong baso ng tubig. Nang akmang ipapasok niya ito, saktong lumabas ang dalawa. Muntik na siyang mapasok. Hindi sumuko ang tita niya at nagpa siya na tanungin si Xiaobao. Xiaobao, gusto mo bang maghanap ng bagong ina ang iyong ama? Si Mami ang naghanap dahil dito bigla siyang nagduda. Kaya't direkta niyang sinabi sa kanyang assistant na ayusin ang kasal sa pagitan ni Hikyaoyan. At ang binatang ginang ay naramdaman para kanino. Iyon ang asawa ko. Naglakas loob siyang maramdaman. Nasa tabi niya ako at hindi man lang siya nangahas gumalaw. Hindi naman sa hindi siya nangahas. Nakita ni Hikyaoyan na napilayan si Kinyu. Kaya't maingat siyang nagdala ng yelo. Lumabas na hindi talaga siya marunong sumayaw. Kaya't espesyal na inimbitahan ni Hikyaoyan ang 6 na dance instructor. Ang matinding pagsasanay ay nagpaungol sa kanya. Upang mapanatili ang kanyang figure, si Kinyu ay pinayagan lamang kumain ng malusog na pagkain. Isang mahilig sa karne na tulad niya ay nagmakaawa kay Hikyaoyan na payagan siyang kumain ng hotpot. Siguradong hotpot. Sa ang bahay iyon, habang nanonood at kumakain, si Kinyu ay nawalan ng imik. Kaya't palihim siyang nakipag-appointment sa kanyang matalik na kaibigan para kumain ng hotpot. Ang resulta ay nakasalubong niya si Hikyaoyan. Nang makita na hindi sumunod si Kinyu, labis siyang nadismaya at galit na umalis agad. Nakita niya ang masarap na hotpot, ngunit hindi ito malunok ni Kinyu. Kaya't agad siyang umuwi at saktong naabutan niya ang tita na sinisiraan siya. Sinabi ko na sa inyo na hindi kayo bagay. Siya ang pinili ko. Feeling ko, bagay kami. Labis na naramdaman ni Kinyu. Hindi niya inaasahan na kahit galit siya, ipagtatanggol pa rin niya siya. Kaya't bumalik siya sa kanyang silid, binuksan ang musika, at nagsimulang mag-ensayo. Nang
Nang makita ito ni Hikyaoyan, pumasok din siya at sumama sa kanya. Habang sumasayaw, biglang naging malapit ang dalawa. Mariing ipinikit ni Kingyue ang kanyang mga mata, handa na para sa susunod na hakbang. Ngunit bigla na lang pinindot ni Hikyaoyan ang i-change music at inilipat ito sa disco music. Ginawa nitong malaya si Kingyue na maging sarili niya. Masaya siyang sumasayaw sa tugtog. Masaya rin si Hikyaoyan na nakatingin sa kanya. Sa party, si Kingyue ay nakasuot ng pulang damit at mukhang napakaganda. Sumayaw sila ni Hikyaoyan ng isang light dance. Nagpalakpakan ang lahat sa paligid at pinuri sila. Sumayaw din si Hikyaoyan ng disco music kasama niya. Habang nalulugmok ang dalawa sa saya, biglang may isang hindi inanyayahang bisita ang karibal ni Kingyue. Si Evelyn agad na sumugod ang tita ni Hikyaoyan upang salubungin siya at nagsimulang magpuri ang lahat. Nagbulungan na mas maganda ang tingnan ni Hikyaoyan at Evelyn medyo nahihiya si Kingyue na nakatayo sa tabi. Nilayan kong umalis, ngunit aksidente akong natisod. Naging isang clone para sa lahat. Pag uwi ko, mas lalo akong nagalit sa pagbabasa ng mga papuri kay Miss Lin online. Kilig salay, siya ang asawa ko. Paano siya mangangahas kiligin? Nandyan ako sa tabi niya at hindi ako nangangahas kumilos. Ngunit hindi rin naman niya lubos na hindi nangahas. Sa puntong ito, pumasok si Hikyaoyan at maingat na inilapat ang yelo sa kanya. Sinamantala ni Kingyue ang pagkakataon at tinanong siya, "Sabi mo, hindi naman sa hindi ka nangangahas kumilos. Kung sa bagay, marami kang ginawang bagay para sa akin." Sabi niya, "Kilig? Ang ibig mong sabihin ay hindi ka kinikili." Dali-daling hinila ni Kingyue ang kumot para takpan ang kanyang mukha sa hiya. Sa unang pagkakataon ay hindi nag-almusal si Hikyaoyan at pumasok na sa trabaho. Biglang naisip ni Kingyue ang eksena nila ni Miss Lin na naglalambingan, kaya labis siyang nagalit. Direktang dinurog niya ang itlog sa kanyang kamay at isinubo ito. Nakita ni Xiao Bao na malungkot ang kanyang mami, kaya tinanong niya ang kasamahan nito, "Bakit malungkot si mami?" "Dahil dumating sa kumpanya ang karibal niya para sa trabaho ng tatay mo." "Ano ang karibal?" "Ang karibal ay ang taong gustong agawin ang tatay mo mula kay mami. Kaya, pinilit ni Xiao Bao si Kingyue na dalhin siya sa kumpanya para hanapin ang kanyang tatay. Dahil gusto niyang personal na makilala si Miss Lin, sakto namang naabutan niya ito sa silid. Sa simula ay gusto ni Xiao Bao na paatrasin na lang si Miss Lin. Hindi inaasahan, hayagan siyang naghamon, pinipilit silang dalawa na lumabas at umupo para maghintay. Habang nasa banyo si Kingyue, palihim na bumalik si Xiao Bao sa opisina at kinuha ang isang higanting od. Inilagay ito sa baso ni Miss Lin ng akmang iinumin niya na ito. Nabigla siya. Sa puntong ito, napansin ni Kingyue na wala na si Xiao Bao at gusto niyang bumalik sa opisina para hanapin siya. Ngunit hinarangan siya ni Miss Lin sa daan. "Hindi kayo magkapareho ng antas. Kapag pinilit mong umakyat ng mataas, mas masakit ang bagsak." Natigilan si Kingyue pagkatapos marinig ito. Nang makita niyang pinapagalitan ni Hikyaoyan si Xiao Bao, dali-dali siyang tumakbo para protektahan ang bata. "Sabihin mo kay mami, bakit mo ginawa iyon?" Nagkibit balikat si Xiao Bao. Tulad ng isang tunay na lalaki, hindi kailangan ng sinumang sumuporta sa kanya. Matapos pagsabihan ni Hikyaoyan ang bata, galit din niyang binalingan si Kingyue dahil sa sobrang pagpapalayaw mo sa kanya kamakailan, nakalimutan na niya kung ano ang mga patakaran. Sa galit, dinala ni Kingyue si Xiao Bao sa bahay ng kanyang mga magulang, umaasang mabilis siyang susunduin ni Hikyaoyan. Sinadya pa ni Kingyue na iwan ang kanyang mga gamit sa bahay. Hindi niya inaasahan na si Hikyaoyan ay isang tunay na straight man na pinapunta pa ang kanyang assistant para ihatid ang mga gamit niya. Sinabi ni Hikyaoyan na binibigyan niya siya ng leave. Biglang natigilan si Kingyue. Sa sandaling ito, biglang nahimatay ang ama at kinailangan siyang isugod sa ospital. Sinabi ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa emergency surgery. Malaki rin ang panganib. Ang sobrang shock ay nagdulot ng pagkahimatay ng ina. Walang magawa si Kingyue, kundi sabihan ang kanyang matalik na kaibigan na iuwi si Xiao Bao. Nakita ni Hikyaoyan si Xiao Bao na mag-isa at agad na nagtanong kung bakit hindi bumalik si Kingyue. Nagkasakit ang lolo at malubha kaya kailangan ng operasyon. Habang hindi alam ni Kingyue kung ano ang gagawin, biglang sumulpot si Hikyaoyan. Dinala rin ni Xiao Bao ang bayad sa operasyon para sa kanyang ina. "Nanay, nanay," ang isang tawag na hinanay na ito ay lubos na nakaantig sa kanya. Nalaman niyang nagkasakit ang kanyang ama at na ospital. Kailangan ng agarang operasyon. Hindi kinaya ng kanyang ina ang pagkabigla at bumagsak din ang trahedyang biglang dumating ay nagpawalang saysay kay Kingyue. Nahabag si Hikyaoyan at dali-dali siyang inaliw. Kinontak din ang mga eksperto. Pinakamainam na kanselahin ang lahat ng kasalukuyang gawain at buong lakas na samahan ang pamilya ni Kingyue para malampasan ang malaking pagsubok. Matagumpay namang natapos ang operasyon at nakahinga ng maluwag ang lahat. Kinagabihan, nagtatrabaho si Hikyaoyan habang inaalagaan ang pasyente. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Kingyue. Akmang tatakpan niya sana ito ng kumot ng managinip si Kingyue. Inakala niyang manok ang daliri ni Hikyaoyan at kinagat ito ng paulit-ulit. Nagising ang ama at nang makita ang eksena sa harap niya, hindi niya napigilang tumawa. Biglang nagising si Kingyue at nakita si Hikyaoyan na isinusubo ang kanyang daliri sa bibig nito. Natakot siya at napasigaw, "Pervert ka ba?" Hindi napigilan ng ama ang tumawa ng malakas at itinaas pa ang dalawang daliri bilang pagbati sa kanyang anak. Kinabukasan, pumunta rin si Miss Lin at sinabi
sinabi kay Hikyaoyan na maraming kailangang ayusin sa kumpanya. Binalingan niya rin si Kim Yu at sinabing ang pagkakasakit ng kanyang ama ay nakaapekto sa trabaho ni Hikyaoyan. Umaasa siyang hindi na niya guguluhin si Hikyaoyan sa hinaharap. Kung hindi ako mananatili na lang at manunood. Sa wakas ay nakalabas na sa ospital ang ama. Kinagabihan, masayang naghapunan ang buong pamilya. Pinilit ng ina si Xiao Bao na tawagin ang kanyang lola, ngunit hindi inaasahan, biglang nagsalita ang bata na hindi marunong magsalita. Tinatawag mo ba akong lola? Tawagin mo ulit ako. Ninang Xiao Bao, tawagin mo si Lolo. Lolo Xiao Bao, tawagin mo si Papa. Tawagin mo si Papa, Xiao Bao, bilisan mo, tawagin mo si Papa. Tawagin mo si Ginoong He. Mukhang kailangan mo pang magsikap. Sa puntong ito, biglang nakatanggap ng tawag si Hikyaoyan mula kay Miss Lin. Pinapapunta siya sa hotel para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kaya, umalis siya kasama si Xiao Bao. Hindi na mapakali si Kim Yu. Anong klaseng usapan ang kailangan sa hotel? Nagpa siyang kumilos at humingi ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan. Naglagay siya ng bonggang makeup at nagsuot ng sparkling gold high heels. Direktang pumunta si Kim Yu sa hotel kung saan naroon si Hikyaoyan. Ngunit pagpasok pa lang niya sa elevator ay nakatagpo na siya ng problema. Nakita niya ang isang tiyo na nagtatago-tago. Inilapag niya ang telepono sa sahig. Diretsong sinipa ni Kim Yu ang telepono. Nagnanakaw ka ng litrato, di ba? Sino ang nagnanakaw ng litrato? Sumama ka sa akin sa presinto. Bilisan mo, Peking Si. Hindi niya inaasahan na mahalagang kliyente pala ito ni Hikyaoyan. Napagkamala ni Kim Yu na hindi siya gusto ni Hikyaoyan, kaya sinabi niyang hindi rin niya gusto ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang EHE teacher sa malayo. Sinabing iyon ang tipo niya. Pagkatapos ay tumakbo siya doon at kusang nakipag-usap. May girlfriend ka na ba? Wala pa siyang girlfriend, asawa pa lang. Agad na natigilan si Kim Yu. Ate, hindi ko ibig sabihin iyon. Buti na lang at dumating si Hikyaoyan sa tamang oras para magpaliwanag. Nang masayang nakikilahok sa isang aktibidad ang pamilya, biglang sumulpot si Miss Lin. Diretsahan pa niyang sinabi kay Hikyaoyan, kaya ko ring alagaan ng mabuti si Xiao Bao. Pinapayuhan kitang huwag mag-aksaya ng oras. Ang hindi kaya ay hindi talaga kaya. Hindi matanggap ni Miss Lin kaya direkta siyang humanap ng dahilan para lumapit kay Xiao Bao. Ngunit hindi siya pinansin ng bata at hindi rin ito hinayaan na hawakan niya ang kanyang kamay. Papunta pa lang sana sila sa ilog para manghuli ng isda nang sigawan sila ni Xiao Bao na huminto. Huwag mong gamitin yan. Anong gagamitin? Walang nagawa si Miss Lin kundi bumaba sa tubig para manghuli ng isda. Dahil sa kapabayaan, nadulas siya. Nang makita ito ni Hikyaoyan, dali-dali niya itong binuhat papunta sa pampang. Pinagalitan din niya si Xiao Bao. Bakit mo ginawa iyon? Bilang isang lalaki, hindi mo dapat hayaang gawin ng babae ang ganoon. Dinala ni Hikyaoyan si Miss Lin pabalik sa hotel at diretsahan sinabi ang kanyang saloobin, ayoko nang lumapit ka pa kay Xiao Bao at lumayo ka rin sa Heshi. Sa tingin ko, hindi na tayo bagay na magkasama sa trabaho. Hikyaoyan, huwag kang masyadong in. Lumabas si Hikyaoyan at nakita si Xiao Bao na nakatayo at nag-iisip. Walang nagsabi sa iyong tumayo at mag-isip dito. Huwag kang magkunwaring kaawa-awa. Biglang nag-alarm ang bracelet ni Hikyaoyan, senyales na nasa panganib si Kim Yu. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin ito. Nalaman niyang nakatagpo pala si Kim Yu ng dalawang ahas sa tabi ng ilog. Nang dumating si Hikyaoyan, nakita niyang nahimatay ito. Sinabi ng doktor na hindi naman siya nakagat ng ahas, nahimatay lang dahil sa takot. Natawa si Hikyaoyan, ang tigas ng ulo niya, hindi naman siya mahihimatay sa takot. Tama na, Hikyaoyan, ano kung nahimatay ako sa takot? Kailangan mo pa ba akong pagtawanan sa harap ng maraming tao? Kinaumagahan, nalaman ni Xiao Bao na naghiwalay ang kanyang ama at ina at ayaw niyang bitawan ang kamay ni Kim Yu. Mami, umuwi na tayo sa kotse ni Papa. Pwede ba akong umuwi kasama si Papa? Sasamahan ko rin kayo. Sa huli, walang nagawa si Kim Yu kundi isama si Xiao Bao pa uwi. Pagkatapos kumain, gusto niyang iuwi ang bata sa bahay ng mami niya. Sasama na lang ako. Marami pa akong gagawin, Mami. Ang anak nating si Xiao Bao ay isang bata na nakakaintindi at makikinig sa kanyang ina, di ba? Ngunit nagsimula ulit mag-inarte si Xiao Bao. Sa unang date ni Kim Yu, dinala siya ni Hikyaoyan sa pangingisda. Ang kagat ng lamok ay nagdulot ng matinding pangangati sa buong katawan niya, kaya patuloy siyang pumapalo. Ngunit sinabihan siya ni Hikyaoyan na huminahon, huwag mong takutin ang isda. Sa galit, direktang sinuntok siya ni Kim Yu. Nasaan ang puso mo? Hindi pa ba malinaw ang puso mo? Naubusan ng salita si Kim Yu. Patuloy si Hikyaoyan sa pagpipilit sa kanya na hawakan ang fishing rod. Hindi niya inaasahan na aksidente siyang mawawala ng balanse at direktang mahuhulog sa kanyang yakap. Agad na naging bihasa sa pag-ibig si Hikyaoyan, sinamantala ang pagkakataon para halikan siya. Pagkabalik sa bahay, kinuha ni Hikyaoyan ang telepono ni Kim Yu. Nagpadala ng mensahe sa buong contact list at bandang 9:30 jet ngayong araw. Opisyal na akong nakipag-ugnayan sa pag-ibig kay Hikyaoyan. Ang proyekto ng pakikipagtulungan ay magiging matatag. Sana malaman at ibahagi ng lahat. Nabaliw ka ba? Ang ginawa mo ay parang nahack ang aking account. Dinala pa ni Hikyaoyan si Kim Yu sa kumpanya sa presensya ng mga kasamahan sa legal department upang pirmahan ang isang kontrata sa pag-ibig sa kanya doon. Ang tagal ay 10,000 taon. Pagkatapos ay tinawag ang lahat ng mga kaibigan upang ipahayag. Ang mga kaibigan ay labis na nasasabik at sinabi sa dalawa na maglaro ng truth or dare. Ang resulta, natalo si Kim Yu sa katotohanan. Kailan kita sinimulang mahalin? Mula nang mahalin mo ako. Kailan kita sinimulang mahalin? Pagka-uwi, narinig ulit ni Kim Yu ang tiyahin niyang nagsasabi na hayaan si Hikyaoyan at Miss Lin na magpakasal at sinabi rin na hindi siya bagay kay Hikyaoyan. Buti na lang at dumating siya sa tamang oras para iligtas
ligtas siya. Pinayuhan ang tiyahin na huwag makialam sa pagitan niya at ni King Yu. Pagkatapos magsalita, agad siyang umalis kasama nito. Labis na naantig si King Yu. Mula sa bibig ni Hikyaoyan, nalaman niya na mahilig ang tiyahin sa golf. Upang makuha ang pagkilala nito, bumili si King Yu ng maraming libro at buong araw ay nasa bahay lang para mag-practice ng golf. Kahit nagluluto, nagbabasa pa rin siya. Nasunog na ang pagkain, hindi pa rin niya alam. Labis na nalungkot si Hikyaoyan at Xiao Bao. Kahit sa panaginip ay nag-golf pa rin. Gusto sanang takpan ni Hikyaoyan si King Yu ng kumot, pero bigla siyang natamaan sa ulo. Wala siyang magawa kundi dalhin si King Yu sa golf course at personal na turuan. Sinamantala ni King Yu ang pagkakataon at palihim na hinalikan si Hikyaoyan. Mukhang hindi ito ang gusto mong matutunan, Dr. Kim. Ito ang maituturo ko sa iyo. Si Xiao Bao at ang kanyang mga magulang ay magpakailanman masaya. Napakasaya ng kanilang tatlong pamilya. Hindi inaasahang biglang sinabi ni King Yu na makikipaghiwalay siya. Pagkatapos magsalita, umalis siya ng hindi lumilingon. Hindi rin alam ni Hikyaoyan kung bakit. Kinailangan niyang i-activate ang mode ng paghabol sa asawa, pero hinarangan ni King Yu ang pinto at hindi siya pinapasok. Sinamantala ni Xiao Bao ang pagkakataon at sumingit na nagbigay ng pagkakataon kay Hikyaoyan na makausap ang kanyang mami. Hindi inaasahan. Ang dominante at mapagmataas na si He ay direktang nagpumilit na hindi kinaya ni Xiao Bao at ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit buo pa rin ang loob ni King Yu na makipaghiwalay. Dahil wala nang magawa, umayag si Hikyaoyan sa kompromiso. Hanggat maubos niya ang buong almusal bago maubos ang buhangin sa orasan, papayag siyang makipaghiwalay. Nang makita ni Hikyaoyan na malapit nang maubos ni King Yu ang pagkain, agad siyang sumenyas kay Xiao Bao. Naintindihan agad ng bata. Habang inihahanda ni King Yu ang huling piraso ng cake, biglang kinuha ito ni Xiao Bao at isinubo sa kanyang sariling bibig. Xiao Bao, iluwa mo agad. Ang galing mo talagang magturo ng anak upang makatakas sa pangulit ni Hikyaoyan. Si King Yu ay pinayagan siyang ihatid si Xiao Bao sa eskwela, ngunit hindi inaasahang sinabi ng bata na kaya niyang mag-isa. Wala siyang magawa kundi sumakay sa electric scooter at umalis. Sa gitna ng kagipitan, direktang pinigilan ni Hikyaoyan ang isang babae. Babae, magkano itong sasakyan? Bibilhin ko ito. Ililipat ko sa iyo ang 20,000. Kailangan ko rin ang sombrero na ito. Ang sombrero ay ibibigay ko na sa iyo. Sanay lamang si Hikyaoyan magmaneho ng kotse, kaya't siya ay nagkanda-utal-utal sa buong daan. Sa huli, nahabol din niya si King Yu, ngunit hindi inaasahang sa kanyang kapabayaan ay direktang napilayan siya sa baywang. Huwag mong isipin na si King Yu ay nagmamatigas na makipaghiwalay. Sa totoo lang, labis din siyang nasasaktan. Lumabas na sinabi ng tiyahin kay King Yu na noon, ang sanhi ng aksidente ay hindi si driver's hang, kundi si Hikyaoyan mismo. Dahil sa pinsala sa ulo, nawalan siya ng memorya sa bahaging iyon. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na noong taon na iyon, ang nagligtas kay Xiao Bao sa ulan ay si King Yu. Natatakot ang tiyahin na ang kanyang pagdating ay magpapaalala kay Hikyaoyan ng masakit na alaala na iyon, kaya pinayuhan niya itong lumayo sa kanya. Ayaw ni King Yu na masaktan muli si Xiao Bao, at ayaw din niyang mabuhay si Hikyaoyan sa paghihirap at pagsisisi. Kaya't buong tatag siyang nagmungkahi ng hiwalayan at personal pa niyang inihandog sa kanyang karibal. Siya naman ay umalis na masakit ang kalooban. Hindi inaasahang kinabukasan, habang bumibisita kay Xiao Bao, dinukot siya. Kinuha ng masasamang tao si Mami. Xiao Bao, huwag kang masyadong mag-alala. Bukod sa sasakyang iyon, may nakita ka pa bang iba? 027 bhi 027 bhi. Napakagaling mo, Xiao Bao. Hahanapin ko si Mami. Nagmamadaling hinabol ni Hikyaoyan ang kotse, ngunit hindi inaasahang nagkaroon sila ng aksidente. Papa, muling tawag ni Xiao Bao. Papa, ang tawag na ito ang nagpangiti kay Hikyaoyan isang ngiti na matagal nang hindi nakita. Lumalabas na nalaman ni Hikyaoyan na siya ang sanhi ng aksidente noon na ikinamatay ng kanyang kapatid at hipa. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi kay Xiao Bao, at mula noon, nawalan siya ng gana sa buhay. Naghahanda na si King Yu na mag-aral sa ibang bansa nang marinig niya ang balita na nalaman na ni Hikyaoyan ang katotohanan. Hindi siya nag-atubiling talikuran ang pagkakataong ito. Mariin siyang tumutol sa desisyon niya dahil lang sa pangalan ni Hikyaoyan. Isusuko mo ba talaga ang iyong kinabukasan? Kinabukasan na walang Hikyaoyan. Kung wala si Hikyaoyan, hindi ito karapat-dapat na umiral. Maaga pa lang, pumunta na si King Yu sa bahay ni Hikyaoyan upang maghanda ng almusal. Tuwang-tuwa si Xiao Bao habang kumakain. Nang makita niya ang kanyang ama na papalapit, masaya niyang sinabi sa kanya, bumalik na si Mami. Ngunit hindi inaasahang hindi natuwa si Hikyaoyan. Sa halip ay nagbitiw siya ng malupit na salita sa kanya, King Yu, ayoko nang makita ka. Kung patuloy kang darating, dadalhin ko si Xiao Bao. Nag-alala rin si Xiao Bao sa kanyang ama at sumulat pa ng card upang palakasin ang kanyang loob. Nagbitiw pa nga siya ng mga salitang hindi niya pa nasasabi kailanman, Papa. Ang isang tawag na Papa ay tuluyang nagpatunaw sa puso ni Hikyaoyan. Nagpasya siyang sumailalim sa psychotherapy at pilit na lumabas mula sa dilim. Hindi inaasahang nang sunduin ni King Yu si Xiao Bao ay dinukot siya. Nagmamadaling tumawag si Xiao Bao sa kanyang ama upang ibalita, kinidnap si Mami ng masasamang tao. Bukod sa sasakyang iyon, may nakita ka pa bang iba? 027 bhi 027 bhi. Nagmamadaling hinabol ni Hikyaoyan ang kotse, ngunit hindi inaasahang nagkaroon sila ng aksidente. Sabay silang na ospital. Lumabas na ang sasakyang minamaneho ni Hikyaoyan noon ay sinabotahe ng iba, kaya nagkaroon ng aksidente. Parang nabunutan ng tinik si Hikyaoyan at niyakap ng mahigpit si King Yu. Matagumpay din silang naglakad sa isla. Si Xiao Bao pa mismo ang nag-host ng programa. Sa sandali ng taglagas, ang puso natin ay puno ng kagalakan, puno ng magagandang hangarin. Anak, pumunta ka na sa pangunahing paksa. Ano ang pangunahing issue? Hindi inaasahang siya pa rin ang host. Napakakatuwa
Tuwa, sa ganoong paraan, sa ilalim ng pagpapala ng lahat, masaya silang nagyakapan. Katataas lang ni Hikyaoyan sa posisyon at agad niyang hiniling kay King Yu na tawagin siyang asawa. Tawagin mo akong asawa, kasamang He. Mula noon, masaya at walang inaalala silang namuhay ng magkasama.